Mariman na naman si John! Yung tignan mo! Hala, super angry na naman siya. I wonder why. Bakit kaya siya laging Gina G? Gina G? Galit na galit? Ano ka ba? Wow. Ang tapang niya, no? Di ba kayo? Ba't kaya sa'yo ng panahon yan? Good morning, class. Good morning, sir. How are you today? Good morning, sir. Let's go straight to it. Analyzing the different approaches in psychology, there is a complex interaction between the concept of nature and nurture in determining who we turn out to be as people. Does anybody want to comment on that? Ako po meron. Actually, sir, hindi po sapat yung genetic makeup or yung mga inborn characteristics para ma-determine ang behavior ng tao. Dapat kasama po yung influence ng environment and life experiences as well. And I thank you. Tumanak ka. Yeah, very good. Ako lang po. Para mas maintindihan nyo yung concept na yan, for this semester, you will be doing a case study. Pipili kayo ng simpleng tao that you will do an immersive observation on. Dapat hindi nyo kaibigan o kaya hindi nyo kamag-anak, okay? And before the semester ends, you will report your findings in class, and also you will write and submit a case study on it. Okay? Ang una nyo kailangan gawin, maghanap na ng subject ninyo. Kung may prospect kayo ng more than one, okay lang, maybe up to about 3. Tapos, submit nyo na, include a short write-up, yung pagkakakilala nyo sa subject. Actually, hindi pa ako sure kung sino eh. Ikaw ba, Emma? Wala pa rin ako maisip eh. Naghahanap na ako eh. Ay! Ayan! Mano sa kutero, pwede siya! Yes! Akin lang siya. Wala nang aagaw. Thank you very much. Oo nga, no? Why not? Parang ang interesting choice nga eh. Tapos magtinda ka rin, libre mo kami. Seryoso? Ganyan ang idea niyo? Bakit naman hindi? Yuck! Dirty ice cream! Dirty! Ikaw naman, Ashley, maka-dirty ka naman. Ikaw, katawagan lang yung dirty. Kasi sa street na binibenta. Okay? I know. Ang idea niyo, ewan, di ko feel. Ano ka ba naman, Ashley? Kailan ka kaya namin maririnig ma-appreciate ang mga bagay-bagay? In fact, yung idea ng project ni Prof ang, ewan, di ko feel.
Ikaw, Nina. Ha? Ha? Ate ko kami nakapaluta. Ang nangyari sa'yo? Uy, Emma, as a psych major, maging sensitive ka nga sa mga words na ginagamit mo. Mamay mapikon sa'yo si Nina. Lagi mo na lang binibuli. Ay, wow! Excuse me, Tintin, as a psych major din, no? Stop using the word bully, listen ha? At saka iba naman natin sa bullying, wala naman akong intention to hurt her. Di ba, Nina? Di ba? Kita mo? Para bang hindi tayo magkaibigan. Pero seryoso, Nina, sino nag-case study, no? Case study? Tamo? Tintin? Kanina palutang. Yata ito nakinig kay Sir Gonzales eh. May idea pa lang, pero... Hindi ko pa sure if kaya ko eh. Sino? My gosh, I'm so jealous. Wala pa talaga ako naiisip eh. Di nga, sino kanina? Si Chang. Isa pa tong si Nina, yung mga idea mo Lalong hindi ko feel. Sure ka, kahuwain ka lang ni Chang yan. Bakit ba kasi Chang? Parang bagay lang sa kasungitan niya eh. Like, it's giving masungit na matandang dalaga. You know? Oy, offensive ka na, Emma. Over? Hindi naman natin alam yung pangalan nung ani. Anong tatawagin natin sa kanya? Kaya, Chang na lang. Pero, come to think of it, Nina, parang okay nga eh. Interesting choice. Kakaiba yung story niya. Doon parang sa dala-dala niyang bayong, oh. Garbage ang laman ng bayong niya. Or dead animals. Her state of mind is not normal. Yuck! Ano naman si Ashley? Gigil na ako sa'yo at ante ko. Huwag kang masyadong judgmental. Pero, di ba? Sensible choice naman, no? Hindi ko lang talaga sure if kaya ko eh. Anong di kaya? Kaya mo yan. Maunaan ka na naman ng kaba, kaya nag-overthink ka lang. But really, Nina, magandang idea siya. Anong maganda doon? Guys, wake up! Ano ba yan, Ashley? Tigilan mo nga yan, okay? Pero may point naman si Tintin. Kaya kung ako sa'yo, pag-isipan mo muna yan. Ano na naman ba yun? Patay gutom kayo. Bakit? Kausapin ko yung boss nyo. Sino? Wala pa kailangan. Wala boss nyo. Kausapin ko. Bakit? Hatawin ko yung boss nyo. Ha? Ano? Lalaban kayo? Ayokong maging failure. Hindi na ulit. Isang bagsak na naman ba? Paano ko ba to gagawin? Ano bang gagawin ko? Sabi ko na nga ba, darating ka na eh. Right timing talaga ako, no? Pagod? Opo, ma. Halika na. Kumain na muna tayo. Akyat muna po ako. Balik ko lang po mga gamit ko. May problema ba, anak? Wala po. Kaya pala. Po? Opo. Lapo. Ma. Yan pala yung walang problema, ha? Kasi may case study po kaming kailangan i-submit bago matapos yung same. Oh, Parang hindi ko yata kaya, ma. Hindi ko alam paano gagawin. hindi ba sinabi sa inyo kung paano gagawin? I mean, alam ko po paano gagawin. Pero di ko po alam kung paano ko sisimulan. O kaya paano ko tatapusin. Anak, bata ka pa lang, ganyan ka na. Laging takot magkamali. Takot mag-fail. Naiintindihan ko yan. Nanay mo ko eh. Kilala kita, bata ka pa lang.
Pero ayokong habang lumalaki ka, takot pa rin ang nagdi-decide para sa'yo. Minsan, pakiramdam ko po, kailangan lagi akong okay. Kailangan lagi kong pumasa, maging magaling at hindi magkamali. Paano naman po yun? Ayaw ko naman po kayong ma-disappoint. Gusto ko lang naman po kayong maging proud sa akin. Maging proud ng mga friends ko. Hindi ko po alam kung kailan ako pwedeng maging mahina. Kung kailan ako pwedeng magkamali. Hindi porket nagkamali ka, talo ka na. Hindi rin porket nahirapan ka, hindi mo na kaya. Normal lang ang mag-worry. Pero ang hindi normal, yung hayaan mong hadlangan ka nito. Marunong ka eh. Mabilis ka ang matuto. At mas matapang ka kaysa sa iniisip mo. Anak, ang pagkakamali, hindi kahinaan. Training yan. Ang failure, hindi dulo. Detour lang. Don't panic! Hinga ng malalim. Ma, paano nga? Di ba pag may challenge, define your purpose. Set your goals. Make your plans. At ang pinaka-importante, Pray. o siya, halika na. Kumain na tayo nang makapagpahinga ng maaga. Hihintayin kita sa mesa. Kaya mo yan. Kakayanin mo yan. Sumunod ka na doon, ha? Hintayin kita. Define purpose, set goal, make plans, pray. Kaya mo to, Nina. Sasamahan ka namin, Nina. Truta Bells, kaya mo yan. Go na. Parang may ano ka ng subject. Sige, go na, Nina. You can do it. Sige ka,
Pag hindi mo pa siya kinausap, maubusan ka na ng oras para matapos yung case study mo. Are you sure? Guys, okay lang ba kayo sa balak nyo? Nina! Yes, Ash. Sure na ako. Ayan. So, ganito gawin natin. Eh, paano ginagawa mo? Pinasok ko lang sa'yo yung confidence ko. Ano ka ba? Nako, confidence daw ang kapal ng mukha. Kaya mo na yun si Emma, Nina. Sige na, hindi to lang kami behind you. Wag na. Tara na. Liga na. Umuwi na tayo. Nina, let's go! Hello po. Ako po pala si Nina. Nag-aaral po ako dyan sa university sa Tapat. Pwede ko po ba kayong makausap kahit saglit lang? At ano po palang pangalan nila? Wala akong palang makipag-usap, no? Busy ako. Kahit saglit lang naman po. Huwag nyo rin tangkain na paalisin ako dito. May permit ako sa barangay. Opo, pasensya na po. Ano, okay na? Hindi ko nga nakuha yung pangalan eh. I told you. Tara na! What if i-try mo uli? Sige na, isa pa. Ano ba? Huwag nyo nakawin gamit ko! Hindi ko po kukunin. Tulungan ko lang po kayo na mabalik sa... Akin yan! Kaya ko na, ako na! Hindi na po, tulungan na po namin kayo. Ako na po magbubuhat. Sira na po yung... Hindi! Ako na po. Ako na po bahala. Ito mo sabi! Ako na! Kaya ko yan! Bitawan, akin to! Ako na po. Bitawan mo! Ako na po bahala. Hindi hirap po kasi.
ganda po pala ng bahay niyo. Bakit? Ano ba akala mo? Pulube ko? Ha? Taong grasa? Hindi naman po. Paano pa hinihintay nyo? Nahatid nyo na ako. Ay, wala naman po. Tinulungan lang po namin kayo. Sus! Lahat ng tumutulong, may hinihintay na kapalit. Po, hindi naman po Meron pa din naman pong walang naghihintay ng kapalit. O di sige. Alis na kayo, nahatid nyo na ako eh. Hoy, ikaw! Ayaw mo sa bahay ko, no? Ha? Nandidiri ka sa bahay ko, no? Tara na. Tara na. Ayan na, makakausap mo na siya. Sabi mo na yung case study mo. Hindi ko yata kaya. Maghahanap na lang ako ng iba. Ha? Ngayon pa? Ang dami mo ng observation notes sa kanya. Tsaka wala ka ng time, malapit na ang deadline. Gusto ko lang naman siya tulungan Huwag kayong magbulungan. Bad manners. Bale po kasi, itong si Nina po, may sasabihin. Sabi ko na eh. May kailangan kayo sa akin, ano? Hindi din naman po sa ganun. Nagkataon lang po na tinulungan po namin kayo. At sa totoo lang po, may sasabihin lang po talaga tong si Nina, yung my friend. Domingo, chance mo. Ako po si Nina. Nag-aaral po kami dyan sa university, malapit po sa kung saan po namin kayo nakita kanina. Ikaw yung nang-istorbo sa akin. Pasensya na po kayo Oh, May gagawin po kasi kaming case study. Mag-i-interview at mag-observe po ng isang tao. oh ngayon, Hello po, tita. pamangkin ba kita? Ay, tita naman, napaka-joker. Ay, pali, ito po kasing kaibigan ko si Nina. Wala pa po kasi siyang nagagawa sa case study niya. Baka bumagsak po siya, kawawa naman po, di ba? O sige, tara. Talaga po! Ayaw niyo ba? Gusto po. Sandali lang po Ayun, salamat po tita sa pagpayag. Ang bait-bait niyo po. Pasensya na po, tita. Ano kailangan ko gawin? Bale, may hinanda po kami mga tanong at aalamin lang po namin kung ano po yung pang-araw-araw na ginagawa nyo. O sige. I-video po sana namin kung okay lang po magbihis kayo o kaya po mag-makeup. Parang sinabi yung pangit ko ah. Hindi naman po tita, mas pagagandahin lang po natin yung itsura niyo sa camera. Ay, hindi na. Wala akong pamalit para dyan. Hindi ba? Marami pa akong gamit tita. Ako pong bahala sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Sige na, bilisan niyo. Labas lang po ako saglit! Salamat po uli, Nay, ha? Ano po uli pangalan nila? Lilia. Ihanda ko lang po yung questionnaire. Saglit lang po. Ay, tita, husband niyo po? Hello, we're back! Ayoko na. Po! Sara niyo na lang yung pinto paglabas niyo. Bakit po? Ito kasi si Emay. Ba't ako? Kakarating ko lang nga ni. Why? What happened? Tara na, bigyan na muna natin siya ng space. Don't tell me susuko ka na naman. Malapit ang deadline, remember? Hindi. Mag-iisip muna ako. Ngayon, nakita ko na masigit pa sa case study to Pakiramdam ko kailangan muna natin tulungan si Nanay Lilia. Kaya tara na.
Bakit may mga tao na galit sa mundo? Kanino ba siya galit? Sa mundo o sa sarili niya? Bakit ayaw akong patulugin ni Nanay Lilia? I mean, Nina, look at yourself. You look like you haven't slept in years. And for what? She's so sungit. And let's be real, ha? She's literally covered in dirt. You're making your life so difficult. Ashley, hindi ka na naman eh. Tulungan mo na lang si Nina kaysa mag-inarte ka pa dyan. Te, ano na lang, ganito. What if si Mang Ben! Si Mang Ben yung nagtitinda ng taho dyan sa kanto. Pwede yun, mabait yun. Tapos bibigay pa ng extra sabu yun. Para at the end, yung case study mo, solve agad. Plus, busog ka pa. Diba? Tama nga naman si Emma, Nina. We just don't want to see you fail. Ang gusto lang naman namin is makapasa ka. Baka masyadong mabigat si Nanay Lilia para sa requirements mo. Ikaw rin mahihirapan. Hindi ako susuko. Hindi ko susukuan si Nanay Lilia. Dalawang rason lang naman kung bakit ayaw kong bitawan to. Una, gusto ko pang malaman kung sino talaga si Nanay Lilia sa likod ng mga galit na pinapakita niya. At pangalawa, gusto ko pang mas maunawaan, hindi lang bilang isang subject, kundi bilang isang tao. Kaya nga kailangan ko ng lakas eh. Kailangan ko ng lakas hindi lang para matapos ang project na to, kundi para mas malaman pa kung ano talaga yung mundong ginagalawan niya. May ice cream Anong kung meron na? Nakakomisyon ako dun sa bahay na binibenta namin ng Tita Rose mo. Congrats, Ma. Bakit? Ma, paano mo nagagawa yun? Ang alin? Yung ganyan, nakabenta kayo. Paano niyo po sila nako-convince? Hindi ko nga alam exactly. Pero, siguro kasi,
malinaw sa akin kung ano yung purpose ko. At yun ay ang tulungan sila sa kung ano yung pangangailangan nila. Saka hindi ako nagsasawang mag-follow up. Hindi rin ako agad-agad nag-give up. Siguro yun. Galing ah. Bakit? Natanong ko lang po. Yun nga palang case study na kinukwento mo. Kamusta? Okay na ba? Ang hirap po kasi kumbinsihin nung i-interviewin kong subject eh. O bakit daw? O basta, huwag mong susukuan. Pero, huwag mo ring pipilitin. Ipakita mo lang sa kanya kung ano yung purpose ng ginagawa mo. Saka syempre, huwag mawawala ang tiwala mo sa magagawa ng Diyos. Lalo, ipinapanalangin mo naman yung mga gagawin mo, di ba? Nanay Lilia? Nanay Lilia? Nanay Lilia? Wala ata yun ngayon ah. Sige, babalik na nga lang ako. Nina, when are you? Wait lang ha, may nasikaso lang. Meet you there. Hello, Emma. Okay, sige. Punta na ako dyan. Uy! Hi, Nina! Bili ka na sa aming sorbetes. Masarap at malamig pa. Wow. Gawa namin ni Manong yan. Di ba, Manong? O sige, isa sa akin, tsaka isa ka ni Nanay Lilia. Pero sa cup mo na lang ilagay ah. Wow, may na-notice ako. Nanay. Siyempre. Kaya pala ayos si Chang eh. Ito talaga si Emma. Ito ba ba? Okay, dito ka lang. Ay, buti pa kayo ni Tintin. May case study na, no? Ako nasa pangumbinsi pa rin. Ikaw pa? Kaya mo yan. Tiwala lang. Eh si Ashley ba? Eh, alam mo naman yung babaitang yun, sosyal. Tinutulungan na nga, nag-iinarte pa. Kaya mo na yun. Di ba, Manong? Ako na lang pala yung wala, no? Ay, teka Nina, may bibili eh. So, punta na kami ni Manong ha. Ingat ka. Okay, sige. Ingat din kayo, ah. Sige, Okay, bye-bye. Nay Lilia! Nay Lilia! Nanay Lilia! May dala po akong ice cream, oh. Nay Lilia, ice cream muna po tayo. Yung patutunaw na po, oh. Ano bang di mo naiintindihan sa ayaw ko? Eh, nadaanan po kasi ni Emma yung ice cream kanina tapos... Wala akong nilalaman pakialam. po kayo. Kahit ano pang isuhol mo sa akin. Ayoko nga! Ayoko! Malis ka na! Nay Lilia, paano po yung ice cream? Hindi naman po ito suhol. Umalis ka na rito! Hindi ko gusto yan! Layas! Gusto niyo ng ice cream? Salamat po. You're welcome. Ilang taon ka na? Ikaw naman. 13 po. So, sige, kainin niyo yung ice cream, ha? Matutunaw na yan. Salamat Binili ko pa yan po. kanina. Sige, mag-ingat kayo.
ako, Nina. Bukas ulit. Tao po! Nay Lilia? Nay Lilia, pasok na po ako, ah. Nay Lilia? Nanay Lilia? Nay? Nay Lilia? Nay? 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 Nay, gising po. Tulong! Tulong! Tulong, mga kapitbahay! Nay Lilia, kamusta na po pakiramdam nyo? Ano pong gusto nyo? Tubig? Pagkain? Nagugutom po ba kayo? Teka po, tatawag po muna ako ng nurse, ha? Saglit lang po. Nay, eto pong gamot nyo, 3 times a day nyo pong iinumin, ha? Tsaka wag nyo muna pong kalimutan kumain bago inumin tong gamot nyo. Huwag na po kasi kayo magpalipas ng gutom. Sabi po kasi ni Doc kanina, kaya kayo nahilo kasi dehydrated ka po. Kumain po kayo lagi na nasa tamang oras, ha? Siya, mauna na rin po ako, baka hinahanap na rin po ako ni Mama. Bye, Nanay Lilia. Salamat. Balik na lang po ako bukas, ha? Ma? Kamusta, anak? Kamusta sa ospital? Si Nanay Lilia, kamusta?
Ikaw, kamusta? Nakauwi na po siya, Ma. Magaling na po si Nanay Lilia. Ay, Pero, anong pero, anak? hindi ko po akalain na kakayanin ko, Ma. Hindi ko po akalain na magiging matapang ako. Kinaya ko, Ma. Kinaya ko po. Masarap po pala sa pakiramdam na bukod sa naging matapang ako, nakatulong po ako sa kapwa ko. Di ba nga kasi, nanalangin ka? Class, by now dapat immersed na kayo sa mga subjects ng inyong case study. But don't just rely on what you see on the surface. Madalas, yung kinikilos o pag-uugali ng tao, may pinanggagalingan. It could be from positive things like achievements in life, or it could also be from negative things like traumatic experiences, o kaya unfulfilled goals. Kaya huwag kayong masapatan sa tanong at sagot na interview lang. Dig deeper. Find the root cause. Mamuhay kayo ng kasama sila para lalo nyo silang makilala. Okay? Yes, sir. Okay? Okay na ba lahat? Yes, sir. If there isn't any more questions, class dismissed. Totoo talaga yung sinabi ni Professor Gonzales, no? Na don't just rely on what you see on the surface. Hindi porket yun yung nakikita natin, yun yung paniniwala na tuhusgahan natin. Well, I believe in good judgment call. Hindi naman dahil hinusgahan mo ang isang tao ay judgmental ka na. Paano kung tama ang nararamdaman mo sa nakita mo? Paano nararamdaman mo? Your instinct. At least may distinguish mo kung tama o may mali o safe ba ang isang tao dahil sa naging judgmental ka. Ay nako, Ashley. Ayoko makipagdebate sa'yo sa bagay na yan. Basta, mahirap maging judgmental. Bukod sa harsh or unfair ang mag-isip ng hindi tama sa isang tao or magkaroon ng maling assumptions. Madalas, generalize pa natin na ganyan sila, ganun. Paano nga kung hindi at may malalim naman pala sila pinagagaling? Tinamaan ni Janet. Ikaw ha? Kulit ka ha? Kukurutin kita, i-judge ko yung pagkaitim mo. Wow, grabe siya ha. Proud ako dito, no? I mean, ito na yung bunga ng pagbilag ko sa araw habang nagtitinda ko ng ice cream. Doon. Well anyways, mahirap no? From now on, hindi na ako magiging masungit sa mga food crew. Ay, nakakapagod. Well, it's their choice. Pwede namang hindi magbilad sa araw eh. Duh! Ito talaga si Ashley. Out of this world mga pinagsasasabi mo. Pero para sa akin kasi ay yung may matututunan tayo sa buhay at sa pananaw ng ibang tao. Diba? Nga pala, Nina, kumusta na pala yung case study mo? May progress na ba? Sakto lang. Pupunta ako mamaya si Nanay Lilia. Ayos pala. Tara, kamalik pa tayo sa next class. Sige. Sure mo. Sige lang. Ito naman, out naman. Wait for me. Nanay Lilia, nandito na po ako. Pinagdala ko po kayo ng merienda. Nanay Lilia? Ay, wow! Mukhang okay na po yung pakiramdam niyo, ah. Mukhang nakapagpa-beauty po kayo. Ay, teka po. Picture ako muna po kayo. Sisend ko to kay Tintin. For sure matutuwa po. Sige po. Pose po kayo. Ayan. Tapos selfie naman po tayo. 1, 2. Isa pa po. 1, 2, 3. Thank you po, Nay Lilia. Oh, ba't itatago mo pa yung cellphone mo?
Hindi ba mag-i-interview tayo? Sige po, Nay Lilia. Tingin muna po kayo dito sa camera, ha? Tapos, magpakilala muna po kayo. Nanay Lilia, baka po mag-back out na naman kayo niyan. Iiyak na po talaga ako. Joke lang po. Sige po, simulan niyo na po. Para kasing nakakahiya. Ba't kasi may pa-video-video pa? Hindi ba pwede na isulat mo na lang lahat ng mga sasagot ko? Requirement po kasi sa amin Ay! Alam ko na po. Ganito na lang po gawin natin. Magkwentuhan na lang po tayo habang nagmimerienda. Ano po sa tingin niyo, Nay? Sige. Subukan natin yan. Sige. Buti na lang talaga dumating ka. Paano na lang, di ba? Tourism nga pala ang kinuha ko noon. Talaga po? Tourism pala ang course niyo? Bakit nang parang biglang-bigla ka? Medyo lang po. Hindi po kasi ganun yung first impression ko sa inyo Pasensya na po kayo Bakit naman? Ano bang impression mo sa akin? Sabi nga po nila, aling masungit, laging nakasigaw, laging galit, salbahe daw po. Naniwala ka naman. Parang po, kasi nakita ko po kayong sinisigawan yung mga bata Yung ba? Ay, nako, mga tao talaga, no? Mapanghusga. Makita lang nila yung isang bahagi ng buhay mo. Ang daming konklusyon sa utak. Oo nga po, ano nga po ba kasi ang nangyari? Lampa, tatot. Maganda. Uy, amin na to. Laki-laki mo na. Naglalaro ka pa rin. Wala, duka. Duka. Gusto mo na yan kasi. Duka. Oy! Ble. Tama na yan, huwag na kayo mag-asaran. Baka magkasakitan pa kayo. Lampayatot. Ble. Duka nga. Wala, duka. Ay, naku, talaga naman sinasaway na ayaw pa rin makinig. Ba't ati ka sa ulo? O ano? Wala ka pala Sumasangga ka lang kay Aling Masungit. Ay, talaga nangaasar ka pa. Ikaw, susumbong kita sa tito mong tanod, ha? Ayaw niya ako. Oo, susumbong kita sa nanay mo. Hindi. Papabarangay ko na kayo. Ano? Lampayatot! Oh, kung nasa mo yung luha mo, hindi mo dapat hinahayaan na asarin ka nila. Dapat matapang. Paano yung matapang? Ginawa po kasi nila kutsi-kutsihan ko po Eh, di bale, pag may nakuha kong laruan, bibigay ko sa'yo, ha? Kalumiyak ko, kalumiyak. Saan ba natira? Doon po sa kanto. O, dyan ka lang pala Maghanap akong laruan, bibigay ko sa'yo, ha? Okay ba yun? Ha? Talaga po? Oo, promise. Hatid ko doon sa bahay nyo, ha? Oh. Huwag ka na umiyak. Ha? Uwi ka na doon sa inyo, ha? Para hindi ka nasa rin. Pagtawid mo, ha? Mag-ingat ka, ha? Opo. Iyo! Po, bakit po? Hindi ba ikaw yung anak ni Nora, yung nagtitinda doon sa talipapa? Opo. Ano po yan? Eh, bakit ka nagbabike ngayon dito, ha? Kasi Di ba, dapat nasa eskwela ka. po, kasi po, Alam ba to ng nanay mo? Bumalik ka na doon sa eskwela. ayoko po. Anong ayaw? Ayoko na pong pumasok. Ay, hindi ganyan ang pagsagot, iho. Ha? Pinagmamalaki ka ng nanay mo, ang talino mo, scholar ka pa naman. Tapos hindi ka papasok? May nambubuli po kasi sa akin sa school. Ano?
Ano sabi? Sino? Bakit daw? Ayahan nyo na po. Huwag nyo na rin pong banggitin sa nanay at... Ay, baka sige. magdagdag- Hindi ko nababanggitin sa nanay mo. Pero sasama ako sa school mo. Naku po, wag na po. Wag po tayo makipag-away. Eh, hindi ko naman sila aawayin. Pero dapat malaman ng principal may nangyayaring ganyan sa eskwelahan. Halika na. Sasamahan kita. Halika na. Doon. Ah, so hindi niyo po pala inaaway na kabisikleta? Teka, nag-college naman po pala kayo. Bakit hindi po kayo nagtrabaho? Ayaw ng asawa ko. Ayaw niya kasi yung pinagtatrabaho ko eh. Kasi mapapagod ako. Tapos mag-aasikaso pa ako sa bahay. Nung bata kasi ako, sakitin ako eh. Bang mahina yung katawan ko. Lampa, ganun. Tsaka isa pa pinaghahandaan namin yung para sa magiging anak namin. Ah, ang sweet naman po. Di kami na lang po muna anak nyo. Kami nila Emma, Tintin at Ashley. Naku, parang makukulit kayo eh. Sakit lang kayo sa ulo ko. Nanay Lilia talaga. Asa na po pala yung asawa nyo? Eh, ang dami mo nang natanong sa akin. Baka pwede na yung sa project mo. Hala, Nay! Kailangan din po namin yun. Eto po. Family history. Kasama po talaga yan. Kaya nga po natanong ko yung tungkol sa asawa niyo eh. Yung nasa picture po. Asawa ko, iniwan na ako eh. Kala ko naman ang sweet. Nangiiwan pala. Uy, sweet talaga yun. Lagi nga yun may pasalubong pag galing ng trabaho. Alam mo, kahit siya yung nagtatrabaho, siya pa yung nagluluto dito sa bahay. Yung kakainin namin, alam niya kasi pihikan ako. Tapos, wala naman siyang pasok na mamasyal kami. Punta kami sa mall, nanonood kaming sine, kumakain kami sa paborito niyang restaurant. Minsan naman namimili kami yung gamit dito sa bahay. Alagang-alaga ako nung pati itong bahay namin. Siya kasi yung taga-kumpuni ng mga sira dito. Wow! Alagang-alaga naman po pala kayo eh. Oo. Lalo na nung medyo lumala yung sakit ko. Akala namin mahina lang talaga katawan ko simula pagkabata. Pero ang banggit ng doktor, peripheral neuropathy. Damage pala yung mga nerves ko. Kaya pala madali akong mabuwal, mamulikat, manghina. Minsan hindi ko na maigalaw yung bahagi ng katawan ko eh. Kaya naging dependent din ako siguro sa asawa ko. Nasa na nga po pala yung asawa nyo? Malay nyo naman po bumalik. Babalik? Hindi na babalik yun. Namayapa na si Junko, Nina. Kaya hindi na siya makakabalik sa akin. Wala na talagang dahilan para mag-ayos pa ako eh. Kasi wala nang magsasabi na ako ang pinakamaganda sa lahat. Wala na rin akong katuwang mag-ayos dito sa bahay. Wala nang magpapasalubong sa akin. Wala nang kasabay kumain. Wala nang aalalay sa akin. Wala nang magpapatawa sa akin, ganyan. Wala na rin hahawak ng kamay ko pag natatakot ako. Walang yayakap sa akin pag nalulungkot ako. Wala nang nagmamahal sa akin eh. Hindi ko nga naintindihan kung bakit nauna pa siyang kunin ng Diyos. Eh ako nga yung may sakit. Diba? Ako dapat yung naunang namatay.
Pero bakit ganun? Ang lakas-lakas niya. Pumutok ugat niya sa utak eh. Wala na siya agad. Tinanong ko pa nga yung doktor, sabi ko, anong nangyari? Wala siyang masagot sa akin. Sabi niya, nangyayari daw talaga yung ganun. Ano, normal lang. Sabi niya rin, baka may dinaramdam si Junko na hindi niya iniitla. Pero bakit di sinabi sa akin? Ako sawa eh. Sana nalaman ko. Talaga bang napagod na lang siya ang pag-aalaga niya sa akin, ganun. Teka po, Nanay Lilia. Muna po kayo. Alam mo, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yung kasalanan ko sa Diyos. Para magdanas ako ng ganitong hirap. Hindi na nga ako nagkaanak, di ba? Nagkasakit ako. Tapos, yung katangi-tanging kasama ko sa buhay, yung inaasahan ko, kinuha niya pa. Di ba parang dasal naman ako ng dasal. Hindi ako nagkulang. Paniniwala sa Diyos. Pero bakit parang, alam mo yun, hindi niya ako pinakikinggan eh. Bakit pumayag ang Diyos na maiwan ako mag-isa? Unfair, di ba? Sabi nga ng asawa ko noon, gagawin niya yung lahat. Kami na lahat para gumaling ako. Hanapin niya daw lahat para malunasan yung kalagayan ko. Alam mo, hindi ko alam kung anong nahanap niya. Ito ko. Tinan mo ko. Nakakalakad. Nakakatayo. Pero mag-isa. Mag-isa ako. Binuhay ba ako ng Diyos para masaktan? Mabuhay na lang sa kalungkutan, ganun. Araw-araw, gumigising ako. Hindi ko alam saan ako dadali ng pa ako. Hindi ko naman alam saan patutunguhan ng buhay ko. Ano bang silbi ko sa buhay? Kaya araw-araw, hinihintay ko na lang. Sana, kunin niya na rin ako. Para matapos na. Tapusin niya na lang pag ganito, di ba? Nahirapan ako eh. Ang sakit. Ang sakit, alam mo, nahirapan. Nahirapan ako. Tapusin na lang. Kunin ako. Hindi mo pinakikinggan eh. Ang hirap mag-isa, alam mo ba? Ang hirap. Ma, buti nung nawala si Papa, okay ka lang po. Ha? Anong ibig mong sabihin okay? I mean, nakabalik ka sa trabaho, nakabangon, nakalagpas sa kalungkutan. Kung alam mo lang, anak. Kung alam mo lang. Mag-25 years anniversary na sana kami ng papa mo ngayong taon. Imagine, kalahati ng buhay ko, yung araw-araw kong kasama, nawala sa buhay ko. Hindi madali yun. Magtatatlong taon na po. Pero, namimiss ko pa din po si Papa. Oo. Ang pagkawala ng papa mo, ang isa na siguro sa pinakamadilim na pangyayari sa buhay ko. Hindi ko alam
kung saan ako magsisimula. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas para magpatuloy sa buhay. Pero, napakabait ng Diyos, Nina. Inalakas niya ako para makabangon muli. Pinadaraan man niya tayo sa mabigat na pagsubok. Hindi naman niya tayo iniiwan. Pakiramdam ko nga, kahit hindi natin hanapin ang Panginoon, lagi siyang narito sa tabi natin. Lagi ko ngang naiisip, kung hindi siguro ko Iglesia ni Cristo, baka hindi ko kinaya. Napakasakit talaga. Napakalungkot. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hindi kailanman. Malinaw ang purpose ng buhay, anak. Maglingkod sa Diyos. At yan ang goal ko. Mapalaki ka na ang buhay ay umiikot sa kung ano ang plano ng Diyos. Panalangin kong lagi yan sa Ama. Define purpose, set goal, make plans, pray. Lagi ko pong tatandaan yan. At sana mas marami pa pong katulad nyo na positibong nahaharap ang mga problema. Kaya, hindi tayo dapat tumigil sa pag-aanyaya sa kapwa natin na maunawaan nila ang kalooban ng Diyos. Dahil makakatulong yun sa kanila na humarap kahit maraming problema. Kung nakikilala lang po ni Nanay Lilia ang tunay na Diyos, siguro malalagpasan niya lahat ng mga sakit at mga problema niya. Tiyak na magkakaroon din po siya ng tunay na kapayapaan. Alam mo, marami kong tanong sa buhay ko. Siguro, tanging dahilan na lang kung bakit na itutuloy ko pa yung buhay ko pag nakakakita ako ng mga taong mas, sabihin na natin, less fortunate kaysa sa akin. Mga taong sagad ang hirap sa buhay, pero gusto pa rin mabuhay. Wala silang mga kayamanan, walang katangian, pero lumalaban para mabuhay. Taka nga ako minsan nakukuha pa rin nilang ngumiti, magsaya, kahit na hirap sila sa buhay. Ramdam ko rin naman na may mga dalahin sila sa dibdib nila. Hindi ko nga alam kung aabot din ako sa ganun, pero sana isang araw mangyari din sa akin yun. Sa totoo lang, nahirapan akong bumuo ng case study na to. Pero alam nyo, hindi pala yung paghahanap sa subject ang pinakamahirap. Na-realize ko na hindi pala ang paghahanap sa subject ang hardest part. Ang pinakamahirap pala ay yung pag-reflect ko sa bawat sagot na nakuha ko kay Nanay Lilia. Yung tipong nanganganak ng marami pang tanong. Mga unresolved questions tulad ng
bakit nabubuhay pa tayo sa mundo? Ano yung reason or dahilan ng existence natin sa mundong ito? Bakit napakaraming misteryo ng buhay? Or kung bakit minsan mas marami yung tanong kaysa sa sagot? At kung minsan ay may mga taong ayaw nang mabuhay, pero nagagawa pa rin gumising araw-araw, bumabangon, humaharap sa mundong magulo. Yung tipong mapapatanong ka na lang kung bakit pa tayo binubuhay ng Diyos. Hindi ko man nasagot lahat ng tanong ni Nanay Lilia, basta alam natin ang purpose natin sa buhay, hindi tayo matatalo ng kahit anumang lungkot o problema. Kapag malinaw sa'yo ang purpose mo, ay magkakaroon ka ng moral compass o positibong perspektibo. At imbis na questionin natin kung bakit pa tayo binubuhay ng Diyos, mas magiging grateful pa tayo dahil binibigyan niya pa tayo ng buhay at pagkakataon na pasalamatan siya araw-araw. Pero alam mo ba, mas maganda kung mag-celebrate tayo! Dali na! Ganito na lang. Tara, kape tayo. We deserve this. We did it. Uy, taratin. Basta libre mo ako ha. Wala pa kasi ng allowance eh. Sure. Let's go. Ay, teka. Pass muna ako ah. Ha? Eh, bakit? Eh, ikaw nga pinaka-deserving mag-celebrate eh. Ang ganda kayo ng report mo, Nina. As in, super galing. Oo nga. Hindi ko nga kalain na na-convince mo yun si Chang eh. Kaya tara na. Ay, teka. Babalikan ko lang si Nanay Lilia ha. Ito naman, babalikan mo pa. Itapos na yung project natin. Oo nga. For sure, ikaw ang highest grade dun. Eh, ano kung babalikan mo doon kay Chang? Nanay Lilia nga. Okay, yes, Nanay Lilia. Pero di ba nag-aaksaya ka lang ng panahon? Kayo naman, nabusan na nga natin yung pagkatao nila eh, di ba? Tsaka tayo mismo, nakapasok tayo sa loob nila. Nakinig tayo, ipinagkatiwala nga nila sa atin yung damdamin nila eh. Ultimo yung mga hinagpis nila sa buhay. Ano ba naman yung tulungan natin sila sa hinahanap nila, di ba? Alam mo, Nina, nakakahiya. Ako pa ang unang nag-judge kay Aling Lilia. Pero kung tutuusin, mas kapuri-puri pa ang buhay niya kaysa sa ibang tao, kaysa sa akin. Ang bigat na nangyari sa kanya at sa pinagdadaanan niya sa buhay. Pero mas nakita niya ang buhay. Ako nga, naiinis pag walang pambili ng latest gadget. Nagrereklamo pag wala yung paborito kong kape sa umaga. Alam mo, nakakatama sa puso yung interview mo kay Nanay Lilia. Akala ko dati, being judgmental is a form of discernment. Pero hindi pala. Lalo kung hindi mo alam ang pinagdadaanan ng isang tao. Ang importante, may natutuhan tayo. Ako, ikaw, tayong lahat, di ba? Somehow naman may nagbago sa sarili natin pagkatapos nating malaman yung kwento ni Nanay Lilia, di ba? Tama. Ganito na lang. Hintayin na lang natin yung susunod na kabanata ng buhay ni Nanay Lilia. After ng case study ni Nina. Kaso, may problema ako eh. Ano na naman? Hindi ako nakagawa ng case study ko. Eh, di ano sabi ni Prof? Nagtapat na ako sa kanya na hindi ako gaya niya na malalakas ang loob. Pero binigyan niya ako ng chance na maihabol ko ang case study ko. With the help of Nina, and of course, kayong mga friends ko na matatapang at makakapal ang mukha na kayang humarap sa tulad ni Nanay Lilia. Sa bagay. Pero at least kagano'n din tayo! Yes! 1, 2, 3, 1, 2! Mama? Mama? Wow, may pa-cake pa! Sure naman ako na success ang case study report mo. Celebrate small wins. Di ba? Super mom ka talaga, Ma. Successful ba?
Pumalakpak yung prof ko at mga kaklase ko. Yay! Pero ma, alam mo, gusto ko ulit puntahan si Nanay Lilia eh. O bakit? Meron bang hindi natapos sa report mo? Wala naman po. Iba naman na yung purpose ng pagpunta ko sa bahay nila. Ha? Ma, wala na po itong kinalaman sa projects ko or grades ko. Hindi na po tungkol to sa case study ko. Gusto ko lang po tignan kung paano ko pa matutulungan si Nanay Lilia. Ano po sa tingin mo, ma? Tama yan, anak. Proud talaga ako sa'yo na lumaki kang mabuti ang puso. Napakabait ng Diyos sa atin, anak. And thank you din po, ma, kasi pinalaki mo po akong ganito. Nonchalant ka lang no? Pero, mabait naman! Mama! Oh, favorite ba yung cake na yan? Pinili ko para sa'yo. Tara na, makainin na natin to. sige Mag-celebrate na na. tayo. Oo nga, kanina pa yan. Kanina pa tayo nakatay. Good morning, Nanay Lilia! Ay, andito ako. Ang aga mo Yun! Sakto may kape! Ito po, may dala po akong tinapay dito. Teka, ba't ang dami mong dala? May walis ka pa, may timba. Anin mo yan? Nay Lilia, mag-general cleaning po tayo. Ayusin tsaka pagandahin lang po natin tong bahay mo. Yan ang nga bang sinasabi ko, yan ang nga lang naiwan ng asawa ko. Gagalawin mo pa. Nay, naiintindihan ko po kayo. Mahilig din po kasi akong magtago ng mga bagay na may sentimental value. Kaya wag po kayong mag-alala. Iingatan po natin ang mga mahalagang bagay. O di kaya, pilihan na lang natin yung mga pwedeng ipamigay. O kaya naman, itapon na lang po. Ay, ewan ko sa'yo. Kulit-kulit mo. Hindi ko alam gagawin ko sa'yo. Sabi po kasi ng prof namin, nakakatulong daw po sa paggaan ng damdamin ang pagle-let go ng mga gamit. Kapag daw maaliwalas ang paligid, maaliwalas din sa pakiramdam. O tara na po, kumain na tayo para makapag-start na tayo maglinis. Ano ba to? Tikman niyo po yan, masarap yan. Imported ba to, ha? Tikman niyo na eh. Parang kinagatan mo na eh. Diba? Sarap? Nay? Iglesia ni Cristo po pala kayo? Hindi. Bakit? Kasi nakita ko po yan eh. Kay John to. Sa mister ko. Lagi niya akong binibigyan nito eh. Sabi niya, basahin mo ah. Lalo nang may sakit ako. Sabi niya rin, hindi lang sakit ang kayang gamutin ng Diyos. Nung una, hindi ko pinapansin. Pero, hindi siya tumigil na bigyan ako. Nagtataka ako bakit ganun na lang siya ka-concern na mabasa ko ang mga yan. Hindi ko binabasa. Alam ko, nalulungkot siya. Meron siyang nadiskubre na gusto niya ring madiskubre ko rin. Nang magkasakit naman ako,
napansin ko may itinakda siyang oras sa pananalangin araw-araw. Hanggang sinabi niya sa akin na sa paghahanap niya ng kagalingan sa sakit ko, natagpuan niya ang kapayapaan ng kalooban sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko naiintindihan eh. Nagalit nga ako sa asawa ko. Bakit kailangan niyang gawin yun? Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyang gamot. Naging miyembro siya ng iglesia noon, pero hindi niya ako naisama. Hindi kasi ako pumayag. Kahit pinapaliwanag niya na sa akin na ang Diyos lang ang makakapagpagaling sa akin. Noong araw, bago siya mawala, sabi niya, gusto niya daw makita na malakas, masigla, yung bang nakakapaglakad ng normal. Inulit niya ulit. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng pag-asa. Yun na pala yung huling pagpaparamdam niya ng pagmamahal niya sa akin. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Sayang eh. Talagang guilty ako. Bakit ba hindi ko siya pinakinggan? Ba't hindi ko siya inintindi? Samantalang alam ko ako ang ipinagmamalasakit niya. Dahil doon sa desisyon na ginawa niya, kaya niya yung ginawa para sa akin. Sana pinagpahalagaan ko na lang, diba? Nagigilty talaga ako. Nay, hindi pa po huli ang lahat. Mahanap po natin ng gamot sa lahat ng sakit na nararamdaman niyo. Tutulungan ko po kayo na matupad lahat ng pangarap ng asawa niyo para sa inyo. Talaga, pangako yan. Pangako. Magandang experience din po ito para sa akin. Marami po akong natutunan at na-realize. Gaya ng hindi ko pala kailangang harapin ang mga problema na mag-isa. At may mga tao pa pala na handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para makilala natin ang mga tao na magpapakilala sa atin ng kanyang kalooban. At syempre, magpapaalala kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya huwag agad natin husgahan. Mas mabuti na pakinggan natin at tanggapin natin. Ang Diyos ang higit na nakakaalam ng ating isip at puso, ating damdamin, at ang ating mga hangarin. Kaya dapat lang na sa Kanya natin ilagak ang ating buhay. Salamat po.